friends, what I mean is that the Lord will soon come. And it won't matter if you are married or not. It will be all the same if you are crying or laughing, or if you are buying or completely broke. It won't make any difference how much good you are getting from this world or how much you like it. This world, as we know, it is now passing away. 1 Corinthians chapter 7, verse 29 to 31, CEV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Erniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabate ng isang mapagpalang araw para sa lahat-lahat. Lahat-lahat na mga tumatangkilik nito. Lahat-lahat na mga gumagamit ng mga broadcast natin para sa kanilang personal at sa kanilang church Bible study. Nagpapasalamat po ako at isa pong pagpapala para sa akin, karangalan man din na magamit ang mga pinagpawisan natin, magamit yung mga pinagpaguran natin. Sa biyaya at sa awa ng Diyos, patuloy tayong pinagkakalooban ng malinaw na pag-iisip, ng pagkakataong makapag-aral at maibahagi naman ang mga napag-aaralan upang sa ikatututo at ikalalakas ng mga kapatiran na siya namang adhikain ng ating tinatawag na making the invisible visible. Again, blessed everyone, and let us go on with our broadcasts. Alam ko na-miss natin ang isa't isa. Na-miss ko kayo last week. I was in San Manuel Tarlac po last week. At instant na naging tagapagsalita tayo sa San Manuel congregation. So, ayaw ko din naman ma-miss yung opportunity na mapagbigyan din yung mga kapatiran doon. And because of that, hindi na po tayo nakagawa ng broadcast. So, patuloy po tayo sa ating Making the Invisible Visible. Subtopic natin, a few good men. And this time, pinag-uusapan pa natin, as promised, gagawin po natin ang mga bagay-bagay na naipangako. It is all about a love that won't let go. Huling hirit para sa August. Kasi August pa naman sa ibang parte ng mundo. Preachers Appreciation Month. Nagpapasalamat po talaga tayo sa lahat-lahat na nag-appreciate ng kanilang mga preachers. Sa lahat-lahat ng mga nagsabi ng magagandang bagay, magagandang salita sa mga tireless na mga workers ito. Preachers Appreciation Month po natin. Thank you so much. Hindi na po nakayanan ng inyong lingkod na mag-host pa ulit ng dinner for the preachers. Siguro sa mga darating na pagkakataon, darating na panahon. And na-appreciate naman natin sila sa 60 na si Ronnie. Okay, maraming mga preachers andi doon at nasabihan na po natin that we appreciate preachers. Alam po ba ninyo that sa buong Christendom, Pastors Month ang September naman. Kaya binabati natin lahat ng mga pastors. Okay. So, Happy Pastors Month din. Tapos sa Preachers Month, Pastors Month. Patuloy po tayo sa ating discussion on divorce. And kagaya nga po ng mga nauna ng sinabi ng inyong lingkod, the crux of the matter is, it is always the condition of the heart. Kung tama ang puso mo at hindi siya kalos, hindi siya matigas, hindi siya kagaya ng mga Hudyo, then hindi issue ang divorce. Or hindi nga sasagi sa isipan mo na magkaroon ng divorce. But nagkakaroon ng discussion about the divorce kasi yung puso hindi in line sa kalooban ng Panginoon patungkol sa kanyang one man, one woman for life na plano na siya mismo ang nag-institute doon pa lang sa creation, doon pa lang sa Garden of Eden. So as promised, nasabi ko na 2 weeks ago, that we will be discussing 1 Corinthians along with our discussion on divorce. Pagbibigyan po natin at bibigyan daan po natin yan. And to start with, let's have our scripture reading based from 1 Corinthians chapter 7, verses 10 hanggang 15 lamang po tayo. But if you want to know the entirety of chapter 7, it boils down to the Corinthians asking Paul and then Paul answering them. So, ganun siya. Ang setting natin will be si Corinthian church nagtatanong kay Paul and Paul writing
his thoughts about the questions that the brethren in Corinth are asking. So let's start with verse 10. To the married, I give this charge, not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband. But if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. And the husband should not divorce his wife. To the rest I say, I, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he should not divorce her. If any woman has a husband who is an unbeliever and he consents to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved, but God has called you to peace. 1 Corinthians chapter 7, verse 10 through 15, ESV. May the Lord bless the reading. Oo nga naman. Nararamdaman na natin that the debate about the bill 9349 is heating up. And it is being discussed openly, being discussed also, being reviewed. Kasi nga, natapos siya ng Congress sa kanilang third reading. Ngayon, kung hindi magbibigay ng panibagong version ang Senado at isasubmit na lang nila yon, yung absolute divorce bill, yun ang pangalan niya, 9349, will be approved and will be made into law. Hindi natin problema ang divorce, basically. Basically, hindi natin problema ang divorce. Kung tutuusin, sige, ang iba kasi ayaw nilang salitang divorce. Sige, backtrack tayo konti. Sa ganang akin, as I presented it, may divorce ba sa Biblia? Yes, meron. But it was not what God intended. Ang issue talaga dito is that hindi yung divorce, kundi remarriage. Maaari bang mag-asawa ulit ang isang divorcee? Or maaari bang magpakasal ulit ang isang nahiwalay sa kanyang kabiyak? Yan ang pervading at saka prevailing question na dapat nating sagutin. Hindi na tungkol about divorce. Parang walang pinagkaiba yan sa ganito eh. Dapat bang ilibing ang patay? Yan. Di ba? Common sense dapat. Eh, ang marriage, kung patay na ang marriage, kung wala na talagang kapag-apag-asa ang mga ikinasal na magkabate, so dead ang marriage, ilibing natin. At ang divorce, yun lang ang maglilibing sa marriage. Kagaya din ng ang patay, kung hindi na talaga pwedeng buhayin yan, hindi mo nang gusto mummified yan, ilibing mo. Bigyan mo na ng funeral para matapos na. Di ba? Matigil na to at makapag-move on ng bawat isa. Ganon lang siya kadali kung lalagyan natin siya ng pagpapaliwanag na mas madali. Marriage, when it is dead, para matapos. Divorce. Para mailibig na yan. Patay na eh. Hindi na rin lang pakikinabangan. Kaya nga, ang 9349, hindi po basta-basta din. It will be a court process. It will be a legal process. Mayroong ibinigay doon ng mga guidelines. And ang iba doon will be, hindi na mauulit yung lagi na lang sinasabi doon sa annulment na psychologically incapacitated or psychologically ang isang party is yung psychologically incapacitated. Psychological incapacity. And napaka-broad nun. Nakita na natin yung exemption as provided by Jesus from Matthew chapter 5, 32, 19, verse 9 pababa,
in 6 o pababa, we should say. And this time, itatakal naman natin ang 1 Corinthians chapter 7. Hindi nga sana problema ito kung yung condition lang ng puso ng bawat isa ay tama. Sa panahon ni Moses, ang nakita natin, napakatigas talaga ng puso ng mga Israelita. Kaya nga, paulit-ulit na mababasa natin, stiff-neck talaga ang lahing yon. And the exemption given by Jesus, Matthew chapter 19 verse 9, kasasabi lang natin dyan na, and I say to you, whoever divorces his wife. So, presumption. Hindi na presumption, kundi prevailing kasi na ginagawa na nila. It is now a custom, ginagawa na talaga. They keep on divorcing for whatever reason there may be. Kasi nga, si Hillel, gusto niya anumang rason. Basta may nakita ka lang ng inayawan mo, nagpapalit ng kulay ng buhok, inayawan mo, then pwede na yon. Kaya si Jesus, ginamit nga niya except for sexual immorality or marital infidelity ang ginagamit ng iba. And there is another commits adultery. Yun lang siya. Ganun lang siya kasimple. Ang given na exemption, marital infidelity. Hindi kung ano-ano pa mang bagay na sinasabi ni Hillel. Kung tutuusin natin, si Rabbi Shammai ang parang kinakatigan ng Panginoong Hesus sa mga pananalitang kagaya nito. But, hindi dapat na siyang sumunod doon. But this is Jesus proclaiming this, that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, marries another, commits adultery. Sinira niya yung marriage na yan. Okay. Let's study back yung sa katanungan. May divorce ba sa Biblia? Paulit-ulit ito Bagamat sinabi natin na meron, yung traditional hang-ups natin, ang dami ng may mga hang-ups. Kagaya ng ipagpipilitan talaga sasabihin, I hate divorce, says the Lord God Almighty, or says God. God hates divorce. You can't get any clearer than that. Sabi nga ng isa sa aming mga invited na mga panelists. And so is sin. I hate sin, or God hates sin. Kaya makikita natin doon, kung God hates divorce, wala ba talagang divorce? God hates sin, wala na bang sin? Pero naipaliwanag na natin yan. God hates divorce, pero may nangyari doon sa marriage na kailangan masolusyonan yon. Hindi naman pwedeng totally irreconcilable na itong dalawang to at talaga hindi na maaayos yung marriage nila. Kaysa naman mamuhay sila na sasabihing impyerno ang buhay na to, impyerno ang bahay na to, and burn up in there. At ang mga anak ay magpapalagi ka ng mga anak na ganun din ang pagtingnan nila sa marriage. So, dapat may solution. The same as God hates sin. Sin separates us from God. Sin covers the face of God. Sin, nagtatakip din ng tainga ng Diyos. At pinapaiksin niya ang kamay ng Diyos. 59:1 and 2 ng Isaiah. Matatagpuan po natin yan. So, He provided a way out from that. And He gave our Lord, He gave His only Son to die for us, to redeem us from such a condition. Kaya, meron. So, parallel yon. So, let's move on. Ano ba itong mga traditional hang-ups natin? Ang Roman Catholic Church kasi, isinama nila sa 7 sacraments ang sacrament of marriage. At dahil sacra, mula sa salitang sacra, sacred or holy. And tinatago ito sa mga termino na sasabihing kasama ito sa mystery ng mystery of God, mystery of Jesus. Pero hindi po. Sa sacrament of marriage na to, ang itinuturo talaga nila is indissolubility of marriage. Yun bang ang kasal, pagka ikinasal ka dito, nakasulat yung pangalan noong dalawang ikinasal sa langit at hindi pwedeng burahin yon. Yun ang ibig sabihin ng indissolubility. Hindi na di-dissolve ang marriage. Hindi nabubura. Kaya nga sinasabi ng iba na
Hindi siya kagaya ng kaning isusubo na pagka napasok, pwedeng iluwa kasi hindi nga pwedeng tanggalin o hindi pwedeng baguhin ang marriage. Naintindihan yung indissolubility of marriage. Na sinasabing pagkakinasal, wala na talagang bawian yon. It was the plan of God na one man, one woman. Hindi na natin mababago yan. Pero yung indissolubility of marriage, turo po ng tao yan. Dogma yan, Catholic dogma yan, or doktrina yan ng RCC. Isa pang nakapaloob sa indissolubility of marriage, nabubulol ako dito. Okay. Sa hindi pwedeng tanggalin ang marriage o burahin ang marriage ay nakapaloob doon sa sacrament of marriage ay yung exclusive jurisdiction of the church to marry and to dissolve marriage. So, hindi daw pwedeng burahin. Pero, pwedeng burahin kasi kami may eraser. So, ang church lang daw ang pwedeng magbura ng kasal. So, naging authority ngayon ang church. Naging, ang Roman Catholic Church, so to speak, naging sakop lang nila. Sila lang ang may exclusive jurisdiction sa bagay na to. Kaya nga, ayaw nila ng divorce. Kasi ang divorce is a legal means of burying a dead marriage. Ang gusto nila sabihin is annulment. Sa annulment kasi, hindi nila sasabihin na binibury mo yung marriage, pero ang sasabihin lang ay walang nangyaring kasalan. Eh, paano yung mga anak? Kung walang nangyaring kasalan, ano yung mga anak? Sumulpot na lang, putok sa buho? Yun naman. Kaya mag-isip-isip din, hindi kasi nila pwedeng tanggalin yung doktrina ng sacrament of marriage. Kaya kung saan-saan na dinadaan at iba't ibang kapaliwanagan na. Kung gusto nyo, itype nyo lang yung indissolubility of marriage, hanapin nyo sa Google, makikita nyo yung mga katuwiran at pangangatwiran doon. That it looks good. Pero, hindi. It is a man-made doctrine. Ito pa, ang baptized groom and bride. Kaya nga, bago ka ikasal, kailangan mo nang binyagan ka ulit. Or kailangan makasiguro muna na you will have to go confession, tapos you will have to go baptismal. Kasi, itong sinasabi, kinote ko ito galing kay Archbishop Gerald Ludwig Muller, na sinasabi niya, the marriage of the unbaptized is indeed ordered to indissolubility. But can under certain circumstances, tingnan nyo ha, sila mismo nag-provide ng way out under certain circumstances for the sake of higher good. Ayun na naman. Be dissolved. Privilegium Paulinum. Daw na doktrina yun. Privilege, Pauline privilege. Pwedeng i-dissolve. Hindi niya sasabihin, akala ko ba, hindi na-dissolve ang marriage. Pwede daw i-dissolve. Sino pwedeng mag-dissolve lang nito? Ang church. Bakit? Kasi sila lang yung may exclusive right on this. Kaninong turo yan? Turo ng tao, hindi turo ng Diyos yan. The next one, tingnan natin maigi. Noong 1545 to 1563, the Council of Trent, alam nyo ba ano ang in-establish ng Council of Trent? Kaya noong una, hindi ko maintindihan na mas binding daw yung church wedding kaysa sa civil wedding. Eh sa batas, ayon sa batas natin, yung civil wedding mo is binding in itself. Ito pala yun. Eh, hindi natin alam ito noong una. So ilalabas natin, ilalantad natin. Council of Trent states that whoever contracts a marriage except in the presence of a priest and two witnesses, thus so invalidly. Invalid daw ang mga marriages kung hindi pare ang nagkakasal. Kaya naman pala sa isang pinuntahan namin noon, meron tayong isang considered na parang kapatid na rin, na namanhikan kami kasi wala dito yung mga magulang. Ang mga magulang niya, pero they are both of marriageable age according sa batas natin.
Kalahin mong sabihin sa amin ng tatay hindi, kailangang magpakasal muna ang anak ko sa simbahan at ng pare. Pagkatapos nung kahit ilang beses yung siyang ipakasal, okay lang ako. Dahil hindi niya matanggap na civil wedding, hindi din niya matanggap na magpapakasal yung anak niya, bagamat marriageable age, and so to speak, nagsasama na nga ng dalawa Pronouncement na nga lang ang kulang. Pero ang katwiran pa rin niya, hindi kasi hanggat hindi kinakasal ng pare at hindi sa simbahan, hindi sila kasal at hindi, anong tawag doon, hindi daw, may term na ginamit, parang hindi blessed ang pagsasama na yan. Hinahanap ng utak ko kung ano yung word na ginamit. Kasi Council of Trent. So, nakasiksik na yan sa mga utak. Whoever contracts marriage except in the presence of a priest, kung hindi priests. Presence lang niya, hindi pa nga yung priest yung solemnizing officer and 2 witnesses, invalid ang marriage na yun, o ang wedding na yan. The second one is this. Si Pope Pius IX, tingnan nyo maigi, ang isang papa ng Roman Catholic Church also said this: Protestant and civil marriages are shameful and abominable concubinage. Isipin mo yan, nakakahiya daw at ayaw kong gamitin yung abominable na Tagalog. Na ito ay concubinage lang. Pagsasama na walang basbas or parang pangangaliwa or panganganunya or just concubine. Yung palang idea. Kaya hindi makatakas-takas sa ganung uri ng kaisipan ang karamihan kasi unang-una, hindi na-dissolve. Pangalawa, kapag hindi pare ang nagkasal, invalid. Pangatlo, kapag Protestant at civil marriage is abominable pala yun. Pero, nagbago si Pope Pius X. 1908 na to. Pwede ba magbago? Akala ko ba kung ikaw ang vicar of Christ, vicar ni Jesus, si Jesus ba nagbabago? Hindi nagbabago yun Kaya dito natin makikita na mali talagang katuruan na to. Si Pope Pius X, noong 1908, consented to regard Protestant marriages as valid with several exceptions in the decree ni Timir. Ang inilabas niya, nakapaloob yun doon. O sige na nga, payagan na nga natin, i-honor na nga natin ang Protestant marriages provided that, hanapin na lang natin, andyan naman, pre-provide naman natin. Hindi ko na lang ibinigay sa inyo yung mga exact na mga links. Pero sa ngayon, sa panahon ng internet, panahon ng halos nasa dulo na lang ng daliri mo, mahanap mo na itong mga to. Hindi na exclusive ngayon at hindi mo na pwedeng itago ang mga katuruan na mali at ang mga katuruan na wrong, false doctrines and false teachings. Kasi pwede mo nang i-google. Totoo ba to? Even what I say, yung mga bagay-bagay na sinasabi ko, pwede nyo nang i-check and you can correct me kung I am misrepresenting it. But believe it or not, tinignan po natin maigi itong mga bagay na to. So, these are human-made doctrines. Human-made doctrines na embedded na sa utak natin, sa paniniwala natin. Kahit hindi natin alam yung source, hindi natin alam saan nag-umpisa. Trent pala, si Ninth pala, at saka si 10th pala. Alam natin or hindi, ando doon yun So, dito, nagpapatuloy, kahit nasabihin natin separation of church and state, silang nagsasabing let us separate. But it is the Roman Catholic control. Guys, that's biblical teaching. Kasi sasabihin, unang-una, kung hindi lulusot yung Pope being the vicar of Christ, ang sasabihin is, this is what the Bible says. Bibliolatry na yan,
But this is wrong. And this is absolutely unbiblical. And this doctrine, this teaching is false. Kasi walang basis na nasusulat sa langit yung pangalan ng lalaki at babae na pinagsama ng Diyos dahil lang sa sinabing, let no man put asunder. Pero ando dun na nga eh. May provision na nga. Kasi ginagawa. Hindi ko mo ginagawa. Tama. Kaya si Jesus, kinorek niya na ang basis should be except for marital infidelity. So anong nangyari dito? How about this? Kung biblical ito pang sinasabi ng Biblia, let every person, including the church, kung tutuusin. Kasi ang church is tao, the called out. Let every person, lahat yan ha, that's particular. Every person be subject to the governing authorities. Anong governing authorities? Anong authority man meron tayo dito? Kung dito authority natin is the law. Kung sa iba authority nila is the king, or sa iba authority nila ay yung emperor, or sino mang ando doon, considered na authority, governing authority, for there is no authority except from God. These are God-ordained authorities. And those that exist have been instituted by God. So, let every person, maliban na lamang kung ipagbawal ang pag-worship sa Diyos. Doon lang tayo talaga hindi magpapasakop. And next one, therefore whoever resists, the authorities resist what God has appointed. Hindi nila makikitang resistance against God yan. Truth is, yung isa sa aming mga invited na panelist, kagaya siya nung dating babaeng presidente na nagsasabing okay lang na kontrahin ang gobyerno, mag-aklas laban sa gobyerno. Tapos, you are for peace. Whoever resists the authorities resists what God has appointed. Marami ding mga pastor, mga ministro, so to speak, lalo-lalo nung nakaraang administrasyon, may mga kakilala tayong mga ministro na nanghihikayat sa mga kapwa niya ministro na mag-aklas laban sa gobyernong yon. Hindi yun ang gawain natin eh. Ang katuwiran ko nga, mas mahirap pa nga yung kapanahonan ni Pablo. Wherein, nung panahon na yun, under the Roman control, mas mahirap pa ang buhay nila. Subalit hindi ka makakahagilap o makakahanap ng bersikulo sa buong bagong tipan na pwedeng mag-aklas laban sa governing authorities. Kundi ang lagi niya sinasabi is, pasakop, pasakop, pasakop. At yan ang hindi niya masagot-sagot. Hindi masagot-sagot ng preacher na to, yung sinasabi ng 1 Corinthians o Romans chapter 13 sa ganang akin. And we have had, mayroon po akong screenshot sa mga convo namin sa Messenger. Kasi napapansin ko, matapos ko siyang sagutin, dinidelete niya, tinatanggal niya. Doon sa kanyang page, tinatanggal niya yung mga sagot ko. Ang gusto niyang mabasa lang ng mga taong sumusunod at nabubudol niya, yun lang katwiran niya. Tatanggalin niya yung katwiran ko. So I take shots of that. And it will be open kung gusto niyo makita pa rin itong discussion namin ito patungkol sa governing authorities. Noong mahikayatin niya talaga na ang mga preachers daw o ang mga pastors at mga ministro na sumusuporta sa ganitong gobyerno ay mga false teachers, then I straight up sinagot ko talaga siya. And the record nasa akin. May screenshots po doon. Kagaya din ng isa pang preacher na nagsasabi about the church. Tapos iba din ang turo sa church. Ganun din napansin natin. Katwiran niya lang ang gusto niya maipost. Tanggalin niya yung sagot doon sa maling katuruan niya. So, better screenshot mo yan kasi yun lang ang patunay. So what are we trying to tell everyone? Mga kapatid, kung hindi mo lang hahaluan ng prejudice itong pag-uusap na ito, napakadali eh. Kaso nga lang, yung mga prejudices natin
doon sa doktrina na minana, doon sa tradisyon na gusto nating panatiliin, bagamat sasabihin mong this is biblical, is not actually biblical. Kundi these are wrong at saka mali ang premise na sasabing hindi pwedeng i-dissolve. Undissolubility of marriage. These are human-made doctrine. So, let every person be subject to governing authorities. Because ang authority na to ay God instituted. The sacrament of marriage, yung tinatawag na 7 sacraments, and the sacrament of marriage isa doon, yun ay exclusive right of the Roman Catholic Church na maipilit lang talaga yung gusto ng governing church during those times. At ito, directly, is it does not subject to governing authorities. And next one is, this sacrament of marriage does not recognize Christ's authority. Why? Sinabi na ni Jesus eh. Sinabi na ni Jesus. Matthew chapter 19, Matthew chapter 5. And here it is. They do not respect the teachings of Paul. Kung saan-saan padadaanin yung baptized saka unbaptized na pangangatuwiran. Pwede niyong i-google nga ang mga pinag-uusapan natin. This sacrament of marriage does not respect Paul's teaching and Paul's authority also. And ito lang, maipilit lang talaga. Yung no to divorce, yes to annulment. Why? Because of this. Sasabihin nila sa atin, at may mga kausap din tayong mga pare, at nagkaroon ako ng mga kaklaseng pare habang kumukuha ko ng aking masteral sa Lasal. Sabi niya, Pastor, saan train? Nakakatawa, hindi ko alam pa paano siya i-address. So I said, doon sa grupo namin, I told them. Kasi may mga madre ako, mga kaklase. I told my group that, can we just address each other, ma'am, sir, kung okay lang sa inyo? And I respect this priest so much. Sabi niya, Pastor, okay lang po. Okay lang naman po sa amin. Pastor na sir at saka ma'am. Sabi din ng madre, Pastor, okay lang po na ma'am tsaka sir. Ikaw naman, tinawag ka na at mahirap para sa kanila tawagin ang isang individual na pastor and you don't call them yung title, kung title man yan. So, I said, okay, sir, father. Yan. So, madali lang, di ba? Ito paliwanag. Sa untrained mind daw, nagmumukhang walang kaibahan. Pero sa kanila, malaki ang kaibahan. And so, I listened to them. And then, nagpaliwanag din ako. Kasi, ayon sa definition, ang divorce ay yung legal dissolution of a marriage by a court or other competent body. Yung other competent body, church yan. Sabi ko, legal dissolution. So, nadi-dissolve a marriage. Di ba? Pero ayaw nila yan. Kasi, kung it is by a court, hindi na exclusive na karapatan ng church mag-dissolve ng marriage. Kaya mas gugustuhin nila yung annulment. Bakit? Sa annulment kasi, bagamat annulment is the dissolution of marriage, wala kang i-dissolve na marriage. Naintindihan? Wala kang i-dissolve na marriage sa annulment. Kasi ang sasabihin ng annulment, walang marriage na nangyari. No marriage has taken place. Hindi niya sinasabing voidable marriage. Pwede mo sasabing null and void, ab initio, mula sa umpisa, wala talagang kasalang nangyari o wala talagang marriage na nangyari. Yan ang gustong palabasin. Kasi kung magdi-divorce ka, madi-dissolve yung marriage. It goes against the sacrament of marriage. Samantalang kung annulment, walang kasalan nangyari. So wala kang dinisolve. Yun lang naman siya. So this is technical way of circumventing the indissolubility of marriage doctrine and technical way of making the RCC doctrine of exclusivity
that they have the exclusive right to pronounce yung annulment. Pagamat ginagawa natin ito na court process. Pero yung pa rin ang kinauuwian. Kakatuwa, no? I like one of the writers who said, divorce is issued because the marriage is dead. Hindi problema ang divorce. Ang problema, dead marriage. Pero, mas nakakatuwa yung sasabihin niyang susunod. The divorce certificate is to a dead marriage, pretty much what a funeral is to a corpse. Di ba? Patay, ilibing mo. Patay, funeral service tayo. Ganon din daw ang marriage that is dead, para makapag-move on, lagyan mo ng divorce. I like this. Galing yan kay kapatid na Olan Hicks. Okay. To the married. Punta po natin yung text. I give this charge, not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband, clear as ice. Kasi nga, kahit na sa ating family code, ang gusto niya talaga, manatili ang marriage. Clear as ice. Then if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. Pag mo nga naman hihiwalayan, hindi balik ka, and the husband should not divorce his wife. Pareho yon. Bakit hindi i-divorce ng husband yung kanyang asawa? Kasi hindi para sa exemption clause. Di ba? Eh, kung marital infidelity yon, adultery at alam ng lahat-lahat na marital infidelity ang kaso, di talaga naghihiwalay. Talaga may karapatan siya to divorce his wife. Unang-una, yung babae, hindi niya pwedeng separate from her husband kasi ang babae ang hindi makapag-issue ng certificate of divorce. Sila ang ini-issuean ng certificate of divorce. Karapatan ng lalaki yun eh. Hindi naman karapatan ng babae. Kaya, yun lang, as clear as that, as easy as that. Di ba? At yung certificate of divorce ay protection ng babae. Upang kapag ka mag-asawa siya, hindi sasabihin, hindi ba't kasal ka kay ganito? Ito divorce. Ito wala, dissolve na yung una kong kasal. Anong patunay? Ito certificate of divorce. Kaya pwede akong mag-asawa ulit. Ganun lang kasimple. Hindi yung kung ano-ano ipapaliwanag mo pa na because of this and that. Yun nga lang kung tama yung basis. The next one. So the rest I say. Ito, pinapahirapan ng ilan to eh. If any brother has a wife who is an unbeliever, yun ang if niya, no? And consents to live with him, magiging magiging asawa, he should not divorce her. Dapat. Ino-honor niyo yung marriage ninyo eh. Diba? 13. If any woman has a husband who is an unbeliever, sa babae naman, and the same thing, no? Consents to live with her, she should not divorce him. So yung prinsipyo, pareho. That believer na may unbelieving spouse, provided na may consent, provided na yung unbeliever ay may consent na live with the believer, then ang believer should not divorce the unbelieving spouse or unbelieving partner. Kasi provided eh. Anong maging exemption mo dyan? Marital infidelity. Hindi kasi ground ng divorce yun. Kung mo ba unbeliever kasi unbaptized daw. Hindi ground for divorce yun. So, hindi maaari. Kasi alam na natin ang exemption. Marital infidelity. Sa verse 14, for the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean. But as it is written, they are holy.
Saan ba based ito? Based yan sa Malakay. Bakit hindi kailangan na i-divorce? Bakit hindi kailangan na tanggalin? Because of this, Malakay chapter 2 verse 15, did He not make them one, meaning yung mag-asawa, with the portion of the Spirit in their union? And what was the one God seeking? Ano ba hinahanap ng Panginoong Diyos sa pagsasama ng dalawa na nagsabing, I do, I do. Pinagsama ng Diyos. Godly offspring. Ayan siya. What was the one God seeking? Godly offspring. Kaya sa 14, because of the believer, kahit unbelieving yung kanyang husband o yung kanyang wife, provided na believer siya, ang kanyang magiging anak is godly offspring pa rin. Kaya, ang sinasabi nga, bagamat prior to this, sinabi ni Malakay, God hates divorce, so guard yourselves in your spirit, and let none of you be faithless to the wife of your youth. Nasisira yan eh. Ang isa nga sa mga katwiran na he who looks after a woman with lusts commits adultery. Hindi pa daw yun. Adultery yon. Kasi ang marriage is, kung titingnan yung maigi, yung one man, one woman. Nako-question doon yung integridad mo na pagiging tapat mo sa yung kabiyak. Kaya hindi kailangan doon yung sinasabi doon sa verse 32 na kaagad-agad. Hindi kailangan doon yung actual. Kasi ipinapakita mo na mismo that you lust after another woman, you're committing. You're destroying your marriage. Hindi ka nagiging tapat sa wife of your youth. Sa asawa mo. You become faithless. Hindi ka maaasahan because you are lusting after another. Matthew 5, 31, 32. Ganun lang siya kadali. Kung titingnan natin maigi. 15. But, ito ang isang napakalaking if, ano? If the unbelieving partner, whether that be a male or a female, separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. This one is beautiful as it is. Kung ang isang unbeliever, hindi niya talaga kayang mamuhay o mamuhay na kasama ang believer kasi iba ang uri ng pamumuhay nito, iba ang dedikasyon nito sa Panginoon, iba ang ginagawa nito sa Panginoon. And that kind of life, hindi niya kayang sabayan, hindi niya kayang mamuhay na sa ganung uring pamumuhay. Sabi ni Apostol Pablo, let it be so. Let it go. Pakawalan mo. At bakit hindi mo kailangang ikulong siya? Sabing, uy, kasal ka sa akin, kaya kahit na hindi mo gusto yung buhay ko, dito ka pa rin kasi kasal tayo. Indissolubility of marriage yan. Hindi po. E di araw-araw kayo nag-aaway, araw-araw kayo nagbabangayan. And yun ang kasunod, God has called you to peace. Paano magiging truthful ang salita ng Diyos kung araw-araw kayo magbabangayan kasi they just don't agree with what you do, what you believe, at makikita talaga yung kaibahan ng buhay ng isang believer sa unbeliever. Nakakatuwa. Ginagawang bilanggo. Ang marriage no longer is a happy life, kundi enslavement na. Pagka ganun pala ang nangyayari. Ang galing, ano? Kung makikita sana ng bawat isa na ganito siya, marriage bond is not enslavement. Marriage bond is dalawang puso are bound together for common purpose. In sickness or in health. For richer, for poorer. Yun ang bond na meron sila. Hindi yung, uy, nakatali ka sa akin, kaya kahit anong mangyari, asawa pa rin kita. Or kahit anong mangyari, hindi mo ako. Hindi po. And the thing is, kanina pumayag siya, if an unbeliever, yung consent to live, titira ako, magiging kasama mo ako. Yung consent. Ngayon, anong kaibahan ng consent? Ang pagiging alipin, walang consent yon.
inaalipin ka talaga against your will. Samantalang lang yung consent to live ay mayroong free will. That I choose to live with you. Di ba? So, what else is there? Nakakalimutan ba natin 14:27 tsaka 16:33 ng John? Look at this. Jesus says, "Peace I leave you. I will live with you. My peace I give to you." Tira, ibinibigay. Kaya God has called you to peace. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Kaya dapat panatag. Dapat hindi yung troubled life. Kasi troubled ang marriage life mo. John 16:33. I have said these things to you, that in me you may have peace. At peace with God, at peace with Jesus. In this world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Wag naman sana that the peace that God or Jesus has given to us will just be destroyed because of unhappy marriage. That's unfair. Kaya dito, lalong nagkakaroon ng magandang pananaw tuloy. Marriage sa ating mga Pilipino is gusto nang lumagay sa tahimik. Hindi mo gustong lumagay sa magulo. Di ba? Ang pagpapakasal ay lalagay na daw sa tahimik. Mananahimik ka na. Bakit? The search is over. Yori ka, nawawalang tadyang ko, natagpuan ko na. Nawawalang hinahanap kong katuwang sa buhay, yung ezer na ginamit, the bone of my bone and the flesh of my flesh. I have found it. Pwede na akong lumagay sa tahimik. The search is over. Yan ang dinideclare ng isang taong lumalagay sa tahimik, ng isang taong nagpapakasal. Hindi yung kukuha ako ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Hindi lang nagkasya sa isang bato, dalawang bato, tatlong bato. Then hindi ka talaga malalagay sa tahimik. Kasi ayaw kang patahimikin ng mga nagkakaroon lang ng exclusive rights. Nako, isip-isip din po. Hindi po biblical ang katuruan na yun. I'll end up with this. A good wife is the crown of her husband. Proverbs. Mababasa natin yan. Subalit matatawa naman ako kasi ginagamit ko lagi Socrates, ang isang philosopher na to. By all means, marry. If you get a good wife, you'll become happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher. Nasa denial siguro Socrates, ano? Or sino man na hindi happily married, nagiging philosopher, philosophize, nirarationalize na lang yung hindi magagandang nangyayari sa kanyang buhay. But having said that, mga kapatid, sana sa pagtalakay natin dito, bagamat I deal with it lightly nasa dakong dulo, but then the truth remains. Let's be subject to governing authorities. Hindi sa isang exclusive na grupo lang ng mga tao ang magpapaliwanag at magkukontrol sa pananaw natin sa isang paglagay sa tahimik. Again, hindi divorce ang problema. Divorce ay solution. Kung dead ang marriage, kailangan mo ng divorce. Pero kung alive ang marriage, hindi mapag-uusapan ang divorce. Kagaya din, habang buhay ang tao, hindi mo siya kailangang ilibing. Buhay! May paginabang. Pero kung patay, kailangan mo siyang ilibing. Ang divorce ay funeral para sa dead marriages. Muli, ito ang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat po sa pagtangkilik, nagpapasalamat po sa pag-share at sa pag-like ng mga programang ito. Panunood pa lang ay malaking pasasalamat na po.